Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kanino mo ikinukumpara ang iyong sarili? Malimit dati sa aking buhay, palagi kong ikinukumpara ang aking estado, ang aking sarili sa iba. Lalong-lalo na sa aking trabaho. Lalong-lalo na pag yung kasama ko ay biglang i-promote, nakaangat. At sabi ko, ba't siya i-promote? Samantala ako naman, itong trabaho ng trabaho. Gumagawa naman ako ng tama. Kaya sumasama ang aking loob. At nawawalan ako ng kapayapaan sa aking puso. Pero habang tumatagal, ay natutunan ko sa aking Diyos, sa ating Diyos, na hindi dapat pala ikinukumpara ang sarili sa iba. Dahil pag kinukumpara ko ang aking sarili, hindi ko nararanasan yung kapayapaan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Hindi ko nakikita yung biyaya ng Diyos na dumarating sa akin na binubuhos ng Diyos. Hindi ako nakapagpasalamat sa Diyos. Dito ay makikita ko na natutunan ko na hindi dapat ikumpara sa ibang tao ang aking sarili. At kanino ko ikukumpara? Sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Dapat ikumpara ko yung aking sarili sa Diyos. Pag kinukumpara ko ang aking sarili sa Diyos, nakikita ko ang aking mga kahinaan. Nakikita ko ang aking mga kasalanan. Nakikita ko yung wala sa akin. Na kung saan dito ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na ibabang aking kalooban ng aking sarili upang humawak sa Diyos, upang manghingi ng kalakasan sa Diyos, upang lumapit sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang kwento ng publikano at ng pariseo. Yung pariseo ay kinukumpara niya ang kanyang sarili sa publikano, na kung saan sabi niya, gumagawa ako ng mabuti, hindi kagaya nitong publikano. Samantalang itong publikano, sabi niya, mahabag ka sa akin, maawa ka sa akin. Nakikita niya yung sarili niya sa Diyos na may kulang siya, may pagkukulang siya. Samantalang itong pariseo, ang nakikita niya yung sarili niya na meron siya. Yung publikano, anong wala siya. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, na huwag natin ikumpara ang ating sarili sa iba. Mas maganda ikumpara natin ang sarili natin. Ano na ba yung estado natin sa Diyos? Sa harapan ng Diyos. Sa tingin ba ng Diyos, tayo ay kinalulugdan niya. Kaya kapatid, ang pag-igihan natin lagi ay yung makita natin lagi ang Diyos, yung kakulangan natin, at tayo ay manampalataya at magtiwala sa Diyos. Upang ang biyaya niya ay bumuhos sa atin. Yung ating kababaang loob, yung pag-amin na tayo ay may pagkukulang, tayo ay may kulang, at kailangan natin siya. At binubuksan natin ang buhay natin para ibuhos niya at padaluyin niya ang kanyang biyaya at grasya, yung kanyang awa. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So, kung tayo po ay nabiyayaan sa ating reflection ngayon, muli ay bahagi natin. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.